Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang series story muli ang aking ibabahagi sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Choose to Love You. Pero bago nating simulan ng ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang mayamang negosyante at politiko si Mr. Alcantara. Naghahanap siya ng security group para sa safety niya dahil marami na rin siyang natatanggap na mga death threat. Good morning po Mr. Alcantara. Ito po si Julius. Siya po ang OIC ng security group niyo. Pagpapakilala ni Ella. Julius, this is Mr. Alcantara. Ikaw na ang bahala sa security niya, ha? Hello, OIC Julius. Nice meeting you. Sabi ni Mr. Alcantara nang inilahad ang palad dito. Nakangiti namang tinanggap niya ang palad nito. Sir, wag po kayong mag-alala. Akong bahala sa kaligtasan niyo. My pleasure meeting you po. Oh, my pleasure is mine, iho. Alam ko ngayong nakuha ko na ang serbisyo ng Blue Flame, mapapanatag na rin ang loob ko. Hindi kagaya noon na palaging kabado ang kalooban ko sa dami ng mga nagiging pagtatangka sa buhay ko. Minsan ay parang ayaw ko na ngang umalis sa bahay. Anyway, hindi naman pwede yun dahil bukod sa mga negosyo ko ay may tungkulin ako sa bayan. So kailangan ko talaga makipagsapalaran at nasa iyo ang kapalaran ko. Alam ko namang maaasahan ko kayo. Salamat po sa pagtitiwala, sir. You're welcome, iho. Pwede na kayo magsimula. Yeah, sure po, sir. Mula sa araw na yon, si Julius na at ang 5 tauhan ng Blue Flame ang tumayong close-in security ni Mr. Alcantara. Kinabukasan ay pumunta si Mr. Alcantara sa isang kilalang klinik. Kailangan ko ng private nurse dahil lagi kong nakakalimutan ang pag-inom ng gamot ko sa tamang oras. Saka kailangan talagang may kumukuha ng BP ko every now and then. Pati na rin ang pag-monitor ng sugar level ko. That's right po, sir. Anyway, papupuntahin ko na lang po sa inyo ang mapipili kong nurse para sa inyo. Ayokong mapahiya sa inyo, kaya pipili ako ng magaling talaga bago ipadala sa inyo. Wika ni Dr. Enrile. Okay, ikaw nang bahala ha. Sige po. Matapos ang general check-up ni Mr. Alcantara, ay lumabas na ito ng klinik. Sa labas, ay naghihintay si Julius. Saan tayo ngayon, sir? Sa opisina na, iho. Hay, mahirap ang nagkakaedad. Marami nang nararamdaman. Paano pa kaya ako makakapaglingkod sa bayan kung ganito? Sa bagay, lahat naman ng tao ay papunta doon. Sana lang bago ako kunin ng Panginoon ay makagawa pa ako ng maraming kabutihan sa mga kababayan ko. Kitang-kita naman na mabait ang politikong ito. Bakit kaya maraming nagtatangka sa buhay niya? Wala naman siyang nababalitaang inagrabyado nito. Ni hindi nga siya nasangkot sa mga katiwaliang nagaganap sa gobyerno. Kung sa bagay, mabait ka man o tiwaling politiko, hindi rin naman maiiwasang may mga taong magagalit sa'yo. Siguradong ang mga taong nagnanais na gawan siya ng masama ay yung mga taong gustong mawala siya sa pwesto para sila naman ang maupo at makagawa ng katiwalian sa loob-loob ni Julius. At nasabi niya sa sarili na hindi siya papayag na may isang mabuting tao na mawala sa mundo dahil lang sa ilang tao na may maitim ang budhi. Sinusumpa ko, gagawin ko ng maayos ang trabaho ko para protektahan siya. Walang makakalapit sa kanya para magawan siya ng masama. Sabi ni Julius sa kanyang girlfriend na nasa kabilang linya. Ano ka ba naman? Ilang buwan ka nang nag-i-stay sa bahay ng politikong yan? Inis na wika ni Belle mula sa kabilang linya. Belle, pagtatalunan na naman ba natin yan? Alam mo naman na trabaho ko to. Yun na nga eh, trabaho. Hanggang kailan ba ang trabaho mo dyan? Dati naman, 1 o 2 buwan ka lang sa isang misyon. Ngayon mukhang for lifetime na ang pagiging security mo dyan.
Of course not. May kontrata kami. Pagkatapos ng eleksyon, ang mga tauhan na lang ng agency ang maiiwan sa kanya. Sa ngayon, kailangan pa nila ng supervision ko para mapag-aralan nila kung paano bibigyan ng tamang security ang client namin. So, wag ka na munang mainip ha. Nagkikita naman tayo kapag day off ko ah. Alin? Kapag araw ng linggo? Na kapag nagpupunta ka naman sa kondo ko, ay para kang atat na atat ding umalis? Babe, Julius, I miss you. Miss ko na yung lagi tayong magkasama. Yung mga ginagawa natin sa kondo ko. Napangiti si Julius. Ganito palagi si Belle kapag magkausap sila sa cellphone ng nobya. Malambing, nagpapahiwatig ng pananabik sa kanya. At kagaya ngayon, direkta ng sinasabi ang talagang nararamdaman. Promise babe, babawi ako sa'yo. Sagot niya. Nakaramdam na siya ng pag-iinit ng lalamunan sa pinagsasasabi nito. Nagising ang natutulog na pananabik. Kailan? Sa linggo? Yeah, promise. Maaga pa lang ay nandyan na ako. Ipagluto mo ako ng masarap, okay? And make sure na ready ka na sa... Alam mo na. Napatawa si Belle at kinilig sa sinabi niya. Ang babaeng yun talaga. Kaya sa lahat ng naging nobya ko, siya ang natolerate ko. Ang pagiging demanding at minsan ay pagkasilosa. Napakalambing naman kasi. Kaya lang, hindi pa rin talaga ako sure kung siya na ang babaeng dapat kong pakasalan. Isa siyang sikat na artista. Marami ring lalaking aalig-aligid sa kanya. Kaya rin ba niyang magseryoso sa isang relasyon? Sabi niya sa sarili. Halika, pasok ka. Kitang-kita niya sa CCTV ang headyaya na may kasamang isang babaeng dumating sa bahay ni Mr. Alcantara. Ang headyaya na si Aling Marta ang unang pumasok. May kasama itong isang babae na nakaponi, ang hanggang balikat na buhok at nakasuot ng bestida. Sino kaya yun? May bago ba silang katulong? Ang dami ng katulong sa bahay na to. Pero mukhang nurse. Humakbang siya palabas. Bilang OIC ng security force, tungkulin niyang alamin at kilalanin ang mga taong lumalabas at pumapasok sa bahay na yon. Aling Marta? Sino ho siya? Kaswal niyang tanong nang salubungin ang mga ito. Ikaw pala OIC. Siya ho si Jane, bagong nurse ni Mr. Alcantara. Jane, siya ang head security ni Sir. Ikinagagalak kitang makilala, Jane. Inilahad niya ang palad sa bagong dating. Ganun din ako. Bahagya itong nagtaas ng muka nang tanggapin ang palad niya. At nagkaroon siya ng pagkakataong matitigan ang muka nito. Ang ganda niya. Ang simpleng babae. Nasa isip-isip niya. Agad niyang napuna ang bagay na yon. Sobrang simple nito. May banayad na make-up. Maputi ito. Hanggang balikat ang buhok. Hindi katangkaran, pero tamang-tama lang sa kanyang itsura. Kahit walang make-up o lipstick, ay alam niyang natural na natural ang ganda nito. Tila may isang bahagi sa loob ng kanyang puso ang tumibok. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na bahagyang pisilin ang palad nito. Excuse me, ang kamay ko. Wika nito na bahagyang napayuko na tila ba nahihiya. Oh, I'm sorry. Nangingiting binitawan niya ang kamay nito. Sige Sir Julius. Ipapakita ko lang sa kanya ang silid niya sa itaas. Sige po. Sige. Iwas ang tingin sa mga mata niya na wika ni Jane. Okay. Nang humakbang na paakyat sa hagdan ang dalawa, sumunod ang paningin niya sa mga ito, lalo na kay Jane. Ang ganda niya. A simple beauty. Tinamaan yata ako. Tinamaan yata ang puso ko. Naiiling at nangingiting hinawakan pa niya ang tapat ng dibdib niya. Oh, stop it man. Hindi mo na nga mabigyan ng sapat na atensyon si Belle. Naghahanap ka na naman ng bagong sakit ng ulo. Kaya sabi niya sa sarili, hindi na lang papansinin kung maganda man ang bagong nurse ni Mr. Alcantara. Gusto mang ignorahin ni Julius ang simpleng kagandahan ni Jane, tila mahirap gawin yon.
Anong BP ko, iha? Tanong ni Mr. Alcantara nang tanggalin na ng dalaga ang gomang nakalagay sa braso nito. 160/90 po, sir. Medyo mataas ho. Anyway, nakainom na naman kayo ng maintenance nyo, kaya bababa din po yan. Basta mag-relax na lang po muna kayo. Much better kung magpapahinga kayo sa araw na to. Naku, iha, hindi pwede yan. May meeting ako ngayon at ayokong malagyan ng absent. Alam mo naman ang mga ilang kalaban. Gagawing butas sa akin yan kapag lagi akong absent. Sa bagay nga ho. Anyway, i-check mo na lang lagi ang BP ko. Sige po. Iniligpit na ni Jane ang mga gamit at inilagay sa bag. Nakahinga siya ng maayos nang makaalis si Mr. Alcantara. Dahil halos matunaw na siya sa pagkakatitig nito. Ano kayang iniisip ng lokong yun sa akin? Baka nagagandahan. At siguro, minamaniyak niya na ako sa isipan niya. Hayop kang matanda ka. Kapag nagkataon, mapapadali ang plano ko para sa'yo. Pero anuman ang iniisip ni Jane, hindi mababasa yon sa maamo niyang muka. At alam niyang kapag nag-react siya, ay makakasagabal pa yon sa mga plano niya. Kailangang manatiling maamo ang kanyang muka. Yun bang magmukha siyang mabait sa sino mang makakakita sa kanya? Pero maya-maya lang, lihim na natigilan si Jane. Yung bang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya sa lahat ng kinikilos niya. Dahan-dahan siyang nagtaas ng muka. Si Julius, mula sa di kalayuan, ay titig na titig ito sa kanya. Pero kahit na nahuli niyang nakatitig sa kanya ang binata, hindi naman ito nag-abalang magbawi ng tingin. Sa halip, ay ngumiti pa sa kanya. Gusto ni Jane na irapan ito. Pero hindi nga ganoon ang image na gusto niyang i-portrait sa mga taong naroroon. Lalong-lalo na sa lalaking ito na siyang in charge sa security ni Mr. Alcantara. Isang mahinhin at simpleng ngiti lang ang itinugon niya rito. Sa kabahagyang yumuko na tila ba dalagang Pilipina na nahihiya. At wala rin siyang pakialam kung bakit ganito kabilis ang tibok ng kanyang puso dahil lang sa pagkakatitigan at pagngingitian nila. Hindi siya nagpunta sa lugar na yon para maghanap ng guwapong lalaking liligalig sa kanyang mailap na puso at matagal na plano. Naroon siya para sa isang misyon, sariling misyon. Hindi na tumitingin sa kanya si Jane, ay napapatingin pa rin si Julius. Ang saya-saya ng kanyang pakiramdam dahil gumanti ng ngiti ang dalaga kahit panahuli nito ang kanyang pagtitig. Mukhang napakabait niya. Napakahinhin pa. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi ako mapakali. Hindi naman ako ganito sa ibang babae ah. Kahit nga kay Belle, hindi naman ako nagkakaganito. Bakit kapag nakikita ko siya, ay sobrang saya ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko kapag nakakausap ko siya. Hindi dapat, Julius. Pigilan mong sarili mo. Pero habang sinasaway ni Julius ang sarili, na huwag haluan ng personal ang business niya roon, tila nananadya ang pagkakataon. Lalo pa bawat lakad ni Mr. Alcantara, kasama si Jean dahil ito ang private nurse ng matanda. Kagaya ngayon, nakaupo at magkatabi sa likurang bahagi ng Fortuner ang dalawa, habang si Julius ay katabi ng driver sa unahang bahagi. Pero kahit hindi niya nakikita ang dalaga dahil nasa likuran niya ito, damang-dama niya ang presensya nito. Basta, alam niyang kasama niya ito. At bawat pagkilos nito, nararamdaman niya. Maging ang tinig nito ay nanunuot sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung saan nagmula ang nadarama sa isiping hanggang doon pala ay hindi mawawala sa paningin niya si Jean. Oras na ho ng pag-inom niyo ng gamot, sir. Malumanay na wika ni Jane. Okay, iha. Siya nga pala. Pupunta ako sa Tagaytay bukas. Maaga ka na lang matulog dahil kasama ka. Wika ni Mr. Alcantara. Opo. Kapag ganito ng ganito, lalong mahuhulog ang loob ko sa babaeng to. Dahil araw-araw na nakikita ko siya, parang lalo akong nahuhulog sa kanyang kagandahan.
Pero ano man ang nararamdaman ko para sa kanya, dapat kong bang pigilan? After all, binata naman ako. At sigurado ako, sa hinhin niyang kumilos, dalaga pa siya. Kaya isang pasya ang nabuo sa isip ng binata. Papabayaan niya na ang kanyang nararamdaman. Sisimulan na niyang iparamdam kay Jane ang nadarama niya. At paano nga pala si Belle? Oo nga, at wala silang commitment sa isa't isa. At malinaw iyon sa babae. Pero kahit na paano, matagal na sila. 10 buwan na silang magkarelasyon. Somehow, nararamdaman ni Julius na umaasa na rin si Belle na sa huli, mauuwi din sa seryosong relasyon ang samahan nila. Siguro nga, pwedeng mauwi sa seryoso ang relasyon nila kung hindi dumating si Jane. Pero ngayong narito na si Jane, ako na ang magdadala. Alok ni Julius nang makitang binubuhat ni Jane ang mga bag at iba pang gamit na baon nito. Pati na rin ang mga lalagyan ng mga gamot ni Mr. Alcantara. Ha? Wag na. Ako na lang at... No, ako na. Pinilit na kunin ng binata ang mga dala nito. Bahala ka na nga. Naiiling na wika ni Jane sa pagpapa-gentleman ng binata. Sige, bahala ka. Akong bantayan mo, ikaw rin. Baka malingat ka. May makasingit yan. Lihim na pangiti si Jane. Nagkaroon siya ng idea sa isiping natipuhan siya ng mismong bantay ni Mr. Alcantara. Thank you ha. Pabulong niyang wika nang dumikit kay Julius. Ang bait mo talaga. Maya-maya ay natigilan ang dalaga. Why not? Kapag nakuha ko ang tiwala ni Julius, kapag nahulog ang loob niya sa akin, mas magiging madali para sa akin na makuha ang kanyang tiwala. Kung sakaling hindi niya ako paghihinalaan kung may mangyaring masama kay Mr. Alcantara. You're welcome. Ikaw naman parang yun lang. Nakakahiya namang pagbuhatin ng mabigat ang isang magandang dalagang kagaya mo, no? Matamis na ngiti lang ang tugon ni Jane sa binata. Sige, ganyan nga. Mahulog ka sa akin. Magagamit kita para magtagumpay ako sa plano ko. Sumunod siya kay Mr. Alcantara sa pagpasok nito sa rest house na tutuluyan nila. Malamig ang paligid. Nanunuot sa kalamnan ang klima ng Tagaytay. Pero hindi alintana iyon ni Jane na nakatayo sa terrace ng rest house. Makapal na jacket at bonnet ang tanging pananggalang niya sa ginaw. Nakapulupot sa leeg ang isang makapal na scarf. Kapag nagawa ko na ang mission ko sa buhay ko, dito ko gustong manatili. Tahimik, malamig, at sariwa ang hangin. Siguro matatahimik na ang kalooban ko sa lugar na to. Yun ay kung hindi papalpak ang mga plano ko. Jane? Ha? Gulat na napalingon ang dalaga sa may-ari ng tinig na pumukaw sa kanya. Ikaw pala, Julius. Agad siyang nagbawi ng tingin at bahagyang yumuko. Na tila ba ilang na ilang dito. Anong ginagawa mo rito? Malamig dito ah. Humakbang palapit sa kanya ang binata. Wala lang. Nagmumuni-muni. Ganon? Tumabi sa kanya ang binata at nakitanaw sa malawak na kadiliman ng paligid. Oo, bakit? Wala lang. Para kasing ang laki ng problema mo. Nakita ko na panay ang buntong hininga mo. Ayun ba? Namimiss ko lang kasi ang pamilya ko. Matagal ko na silang hindi nakikita. Talaga? Nasaan ba sila? Sa probinsya. Bihira ako makauwi doon dahil sa lungsod ang trabaho ko. Saan ba ang probinsya mo? Sa Ilocos. Siguro namimiss mo rin yung naiwan mo roon. Kunot noong nilingon niya ang binata. Anong naiwan? Yung special someone mo? I mean, boyfriend? Yun ba ang ibig mong sabihin? Wala akong special someone. Wala naman akong boyfriend. Os. May kalakip na pagdududa ang himig ni Julius. Oo nga, wala akong boyfriend. Sa ganda mong yan? Bakit? Kailangan ba pag maganda may boyfriend? Sabi ng dalaga. Kailangang panindigan niya ang pagpapanggap
na isa siyang mahinhing dalaga. Well, kung ako kasi yung lalaki na noon pa'y nagpakilala sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasagot ang panliligaw ko. I mean, wala bang nangungulit na manliligaw sa'yo? Well, sa totoo lang marami. Pero ayoko pa kasing pumasok sa isang seryosong relasyon. Maliliit pa ang mga kapatid ko. Iginapang lang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko ng nursing, kaya nabaon kami sa utang. Kailangan ko mag-concentrate sa pagtatrabaho para makatulong sa kanila. Para na rin mabawasan ang mga utang namin noon. Saka na ang sarili kong kaligayahan. After all, wala pa naman talagang lalaki nagpapatibok ng puso ko. Talaga? Siguro ay may magpapatibok na ng puso mo. At bakit naman? Natatawang muli niyang nilingon ang binata. Dahil umabot ako. Umabot ako sa'yo na wala pang nagmamay-ari ng puso mo. At least, may pag-asa ako na maangkin pa yan. Saka naging matiim ang titig ni Julius sa kanya. Julius, napaawang na lang ang mga labi ng dalaga. Don't get me wrong. Alam kong napakaaga pa para sabihin ko sa'yo to. Baka hindi maging kapanipaniwala para sa'yo. Halos 1 linggo pa lang tayong nagkakilala. At marami pa akong panahon para maipakilala sa'yo ang totoo kong pagkatao. Sana lang, bigyan mo ko ng pagkakataong gawin yun. Hindi kumibo si Jane. Sa halip, ay nilabanan niya ang matiim nitong titig. Inaantok na ako. Pagkatapos ay nagbawi siya ng tingin at humakbang papasok sa kabahayan. Jane, good night. Pumasok na ito sa pinto. Isang ngiti ang sumungaw sa mga labi niya. Sige lang Julius, mahulog ka sa akin. Kailangan nga kita sa plano ko. Wala akong pakialam kahit na kinakabahan ako kapag nasa tabi kita. At nararamdaman ko ang init ng katawan mo. Kontrolado ko ang puso ko. Mas mahalaga sa akin ang magtagumpay sa mga plano ko. I don't care playing with fire with you. Kahit pamapaso ako o masunog, ang mahalaga, magawa ko ang misyon ko. Ang maibaon ko ang buhay ni Mr. Alcantara. Ang dahilan ng kasawian ng aking mga magulang. Sinundan ni Julius si Jane. Jane, seryoso ako. Seryoso ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko sa'yo. At hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pagkatapos, inilingap ni Julius ang paningin sa kapaligiran. Kahit na anong lumiligalig sa kanyang puso ngayon, kailangang gampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin. Ang bantayan si Mr. Alcantara. Sinisiguro niyang walang panganib na nagbabanta para sa gabing yun. Pagkatapos ay pumunta na siya sa sariling kwarto para ipahinga ang pagod na katawan at isipan. Pero bago siya tuluyang makatulog, ang mukha pa din ni Jane ang nakikita niya sa isip niya. Dahil na din sa isang panaginip, naramdam niyang parang totoong nangyari. Naduktungan daw ang eksena kagabi sa terrace. Nang akmang iiwanan na siya ng dalaga para pumasok na sa bahay, ay hinawakan niya ang kamay nito at hinila pabalik sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit at buong pagmamahal. Habang kumakalas siya sa pagkakayakap, ay nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting lumapat ang mga labi niya sa labi nito. Nakakainis! Naiiling na umalis na sa kama si Julius para mag-shower. Isang bagong umaga na naman ang kailangan niyang harapin. Kailangan niyang magpahinga. Kailangan niya munang alisin sa isip niya si Jane. Kailangan niya ng lakas bukas, kaya nag-shower muna siya para mawala ang sobrang pag-iisip niya kay Jane na magiging sanhi ng pagkapuyat niya. Pero kahit na rumaragas na sa buo niyang katawan ang maligamgam na tubig mula sa shower, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang panaginip na naranasan. Tila totoong nadarama niya sa mga labi
ang malambot at matamis na mga labi ni Jean. Pati ang higpit ng yakap nila sa isa't isa. Hanggang wala sa loob na humaplos sa basang katawan ang sariling palad. Shit! Napamura na lang si Julius nang ma-realize ang ginagawa. Binilisan na lang niya ang pag-shower at agad na nagbihis. Kailangan siya ni Mr. Alcantara. Dahil may dadaluhan itong speaking engagement, kaya nagpunta ito sa Tagaytay. Kailangan muna niyang magtrabaho. Ngunit nang magpunta na siya sa silid ni Mr. Alcantara, ay sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nang unang masilayan niya ay ang magandang mukha ni Jean. Hindi siya mapakali at waring nang hihina. Good morning po. Wika ni Julius, pero mas nakatingin siya kay Jean na napatingin din sa kanya. Good morning, Jean. Kasunod ng isang simpatikong ngiti sa mga labi niya. Good morning. Tugon nito na nakangiti sa kanya. Kaya tila lalong nalugod ang puso ni Julius. Gustong-gusto niya ang mga ngiti ng dalaga. Yung tila hiyang-hiya na may kasamang pamumula ng pisngi at bahagyang pag-ilap ng mga mata. Babaeng babae ang dating nito sa kanyang paningin. Napakaamo ng mukha niya, nakakaakit, na parang kapag naging sila, ay magtitiwala ito ng buo sa kanya. At sigurado naman siyang mamahalin niya ito ng sobra-sobra. Jane? Napalingon ang dalaga. Oh Julius, ikaw pala. Bakit? Nakangiting tanong niya nang makitang sumunod sa kanya sa terrace ang binata. Mamayang gabi na ang balik natin sa lungsod. At mamayang madaling araw raw ay naroon na tayo. At day off natin, hindi ba? Oo, pareho nga tayong day off. Bakit? Painosente niyang tanong. Nagpaalam ako kay Mr. Alcantara na hindi ako mag-OT dahil uuwi ako. Pero ang totoo, balak sana kitang imbitahing mamasyal. Mamasyal? Bahagyang tumaas ang kanyang kilay, bagamat nakangiti siya. Oo, sa park, lakad-lakad, kakain sa labas, mag-malling, mamasyal. Saka bakit tayo kakain sa labas? Ayaw mo ba ng pagkain sa bahay? Bakit? Anong bakit? No, hindi lang yun. Gusto ko lang mamasyal tayo at kumain sa labas. Para saan na makapag-usap tayo ng maayos. I mean, hindi kasi ako makalapit sa'yo palagi kapag naroon tayo sa bahay ni Sir. O kaya naman ay kapag magkasama tayo sa sasakyan dahil nandun din yung driver at si Sir. Siyempre, nakakahiya namang marinig niya ang mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Bakit ba? Ano ba kasi yung mga gusto mo sa aking sabihin? Malambing niyang tanong. Too personal. Sige na, payag ka na. Napangiti si Jean. Yun naman talaga ang inaasahan niya. Ang magyaya na si Julius ng ganito. Sige. Kunwari, ay nahihiya pa niyang wika. Oh, thank you so much, Jane. Tila batang napasuntok pa sa hangin si Julius. Lihim siyang napailing. Hindi niya alam kung bakit tila may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso habang nakikitang maligaya sa mga mata ang binata. Ramdam niya na kahit siya ay masaya din. Ngunit hindi niya pinapansin ang bahaging yun ng puso niya. Alam mo ba, bihira nga ako makapamasyal ng ganito. Masiglang wika ni Jean. Tila batang nangingislap na sakay sila ng Sky Ranch. Talaga? Nakangiting tanong ni Julius habang nakatitig sa magandang mukha niya. Oo, sobrang busy sa trabaho. Ay, pinagkatitigan pa niya ang nananakbong pony o maliliit na kabayo. Alam mo, nung bata ako, diyan ko gustong sumakay. Kaya lang kahit minsan hindi ako nakasakay. Bahagyang nakita ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Bakit naman? Nag-aalala ba ang nanay mo na baka mahulog ka? Hindi. Wala raw kaming pera at kulang pang pambili ng bigas at ulam. Kaya ayun, kahit minsan, hindi ako nakasakay hanggang lumaki na ako.
Natigilan na si Julius. Nabanaag niya sa mga mata ni Jean ang lungkot, ang nakatagong pait sa isang batang pangarap na hindi nagkaroon ng katuparan. Halika! Biglang hinawakan ni Julius ang kamay ng dalaga at inakay patungo sa mga kabayo. Teka, anong gagawin natin? Sasakay tayo. Ano? Wait, ang tatanda na natin. Baka hindi na tayo kaya ng kabayo, nakakahiya. Hindi Look, ang daming sumasakay oh. Saka inakay na nito patungo sa itaas ang dalaga nang makakuha na ng tiket. Pero, come on, tara na. Pero naroon na sila. Sige na nga. Naiiling na akmang sasakay na sa isang kabayo ang dalaga. Wait, tutulungan kita. Biglang hinawakan ni Julius sa baywang ang dalaga at animoy batang itinaas upang maiupo sa ibabaw. Ay! Oops! Huwag kang malula. Hawak ka lang dyan ha. Dito lang ako sa tabi mo at aalalayan kita para hindi ka mahulog. Nagsimula na ngang lumakad ang pony. Yes, it was a dream come true. Dahil iyon ang totoo. Bata pa siya ay pangarap niyang sumakay dito. Hindi nga lang nagkaroon ng katuparan dahil mahirap lang sila. At akala ni Jean, itinabi at kinalimutan na niya ang batang pangarap na yon. Pero ngayon, ang sarap naman pala. Tuwang-tuwang sabi ni Jane. Masaya ka na? Nakangiting tanong ni Julius habang nakatitig sa masayang mukha ng dalaga. Oo naman. Thank you ha. Kung hindi dahil sa'yo, never na ako makakasakay dito. Nakakahiya. Natatawang wika niya. So, natupad na ang pangarap mo? Oo, kahit huli na. At least nalaman ko yung feeling na sumakay sa kabayo. Ang sarap pala. Lalo na siguro kung nung bata pa ako nakasakay. Kunwari, bata ka pa. Anything goes, Jane. Your imagination is your limit. Hindi kailangan maging bata ka para maging masaya. Kahit anong edad natin, bata pa din naman tayo sa puso natin, di ba? At kahit matanda na tayo, hindi pa huli ang lahat para maging masaya. Saka hinawakan nito ang kamay niya. Julius, bahagyang nasabi ng dalaga nang maramdaman ang init ng palad nito. Shh, it's okay. Mas masarap damhin ang katuwaan sa pagkamit ng mga pangarap natin kung may kahawak kamay ka. At hayaan mong samahan kitang damhin ang munti mong pangarap na nagkaroon ng katuparan ngayon. Julius, napatitig siya sa mga mata nito. At hindi alam ni Jane kung bakit nakakaramdam siya ng saya sa mga salitang binitawan nito. At tila tama ito. Masaya ngang damhin ang katuwaan sa pagtupad sa isang pangarap kung may kahawak kamay ka. Julius, bulong ng kanyang puso. Nakadama siya ng pagkalito. At bago yun sa kanyang pandama. Nakakakaba, pero masarap damhin. Nakakalito, pero tila may sumasakal sa kanyang puso dahil sa ligayang noon lang niya naramdaman. No. Naiiwas ni Jane ang mga mata rito. Hindi ko dapat maramdaman. Oo nga, at sinabi ko sa sarili ko na makikipaglaro ako ng apoy sa lalaking to. Kahit na mapaso ako o masunog. Pero hindi ko dapat hayaang tuluyan ako matupok. Jane? Tawag ni Julius sa kanya. Ha? Napilitan siyang muling tumitig sa mga mata ng binata. Masaya ka ba? Oo naman. Pinili niyang aminin ang totoo. Dahil totoo namang masaya siya sa mga sandaling ito. Kasiyahang parang ngayon lang niya naramdaman. Ako, kung tatanungin mo ako, Jean, masayang masaya ako. Hindi ka siguro maniniwala. Pero ngayon lang ako sumaya ng ganito. Alam mo kung bakit? Bakit? Sinikap niyang labanan nang titigan siya ng mga mata nito. Kahit ilang na siya. Dahil ngayon ko lang din na-realize, noong bata pala ako, ay hindi ko naranasang sumakay sa ganito. Hindi dahil ayaw ng mama ko, kundi dahil hindi ko type sumakay dito.
Pero ngayon, masarap palang sumakay. Lalo na kung kahawak kamay kita. Julius. At hindi niya alam kung bakit ayaw niyang hilahin ang kamay. Kahit pa may sumisigaw ng babala sa isang bahagi ng kaniyang utak. Babala na baka kapag nahulog na si Julius sa kanyang patibong, kasama siya sa pagkahulog. Matagal din silang magkahawak ng kamay habang tahimik na namamasyal. Kinikilig ang parehong puso nila habang nangungusap ang mga mata. Halika na, nakangiting wika ni Julius. Sige. At minsan pang binuhat ng binata sa baywang si Jane para ibaba sa kabayo. Nakakahiya naman sa'yo. Nakangiting wika ng dalaga na pilit na hindi pinapansin ang pagkailang sa ayos nila. Na magkayakap nang ibaba siya. Ang bigat ko yata. Ayos lang, para sa'yo, kahit na ano gagawin ko. Kahit ano? Kahit tulungan mo ko sa mga plano ko. Pinigil niya ang sariling bibig na sabihin yun. Salamat. Halika, kain tayo sa mall. Bibitawan na niya ang kamay ng binata, ngunit hindi ito bumibitaw. Sige. Hinayaan na lang niyang akayin siya nito palabas at naghanap sila ng makakainan. At ang mga sumunod na sandali ay naging napakasaya para kay Jane. Sa totoo lang, kakaibang lalaki si Julius. Gentleman, caring, thoughtful, at lahat na yata na magagandang katangian ng isang lalaki ay nakita ni Jane kay Julius. No, kailangan kong tandaan. Makikipaglaro lang ako sa kanya. Yun ang dapat na laging nasa isip ko. Ang lalim naman ang iniisip mo. Maya-maya ay sabi ni Julius sa kanya habang naglalakad-lakad sila sa loob ng mall. Pagkakain ay napagkasunduan nila na huwag munang umuwi dahil maaga pa. Isa pa, kapwa yata nararamdaman nila na ayaw pa nilang malayo sa isa't isa. Hindi naman. Nabusog lang ako sa kinain natin. Pagkakaila niya. Gusto mong magpahinga muna para hindi sumakit ang tiyan mo? Ha? Nakita ko kasi kanina na maganda pala ang mga palabas sa sine. Alam mo ba, hindi ko na yata matandaan kung kailan ako huling nanood ng sine. So? Pero kinakabahan na si Jane dahil parang alam na niya ang ibig nitong sabihin. Gusto nitong manood ng sine. Samahan mo naman ako. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ito. At tinitigan ng matiim sa mga mata. Come on, Jane. Huwag mong isipin na kaya kita niyayaya sa madilim na sine ay dahil may masama akong balak sa'yo. Hindi ko naman sinasabi Hindi nga, pero nakikita ko sa mga mata mo. Natatawang wika nito. Hindi I'll trust you. Talaga? Oo naman. Kung hindi, sa palagay mo sasama ako sa iyong mamasyal? Talaga? Oo nga. So, sige, payag na ako. Pabuntong hiningang wika ni Jane. Payag ka nang manood tayo ng sine? Pero hindi ka magiging malikot ha? Oo naman. Good. Sige, kuha ka na ng ticket. Yes! Napasuntok na naman sa hangin ang binata. Natatawa na lang si Jane habang tinatanaw si Julius na papunta sa ticket booth ng sinehan para kumuha ng ticket. Pero maya-maya ay natigilan siya. Jane, don't take it seriously. Natutuwa ka lang dahil nahuhulog na siya sa patibong mo, hindi ba? At hindi dahil may nararamdaman ka ng kakaiba para sa kanya. Hindi niya masagot ang tanong ng sariling isip. Malamig, sabi ni Julius. Bahagyang humigpit ang hawak nito sa kamay ni Jane. Oo nga Tugon niya habang ninanamnam ang kakaunting init na hatid ng magkalapat nilang palad. Isuot mo tong jacket ko. Saka inilagay nito sa balikat niya ang hinubad na jacket. Ikaw, paano ka? Kahit paano, ay nakaramdam siya ng ginhawa. Makapal ang balat ko. Sige na, okay lang ako. Thank you.
Itinutok na nila ang pansin sa palabas. Pero dama ni Jane, hindi sapat ang suot na jacket para mawala ang ginaw na kanyang nadarama. May ibang hinahanap ang kanyang katawan. Ibang init na mag-aalis sa nadarama niyang ginaw. Julius. Sagot nito, natutok na tutok ang paningin sa widescreen. Giniginaw pa rin ako. Ha? Napalingon nito sa kanya at pilit na inaaninag ang kanyang muka. Pwede mo ba akong yakapin? Pero kusa na siyang sumiksik sa katawan nito. Ha? Sure. Bahagya lang natigilan ng binata. Pagkatapos, sinunod ang hiling niya. Nakaramdam nga siya ng ginhawa nang magkadikit ang mga katawan nila. Sapat ang init na nagmumula sa katawan ni Julius para mawala ang lamig. Pero ibang pakiramdam naman ang pumalit. Nakakailang na pakiramdam na isiping may kayakap siyang lalaki na hindi naman niya nobyo. Pero sinikap ni Jane na ignorahin ang nadarama. Ayaw niyang matapos ang masarap na pakiramdam na yun, na para bang ayaw na niyang matapos ang mga sandaling yun. Na manatili na lang sila ni Julius na magkayakap sa madilim at malamig na bahagi ng sinihan. Gayon din naman si Julius. Gusto niyang itigil ang oras na magkayakap sila. Narinig niya ang malakas pabuntong hininga ni Julius. Julius? Nabibigatan ka ba? I mean, baka nangangawit ka sa... No, it's okay. Lihim siyang napalunok. Kay lapit ng tinig nito. Nararamdaman niya ang pagtama ng mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. Pero wala siyang balak na lumayo rito. Kahit sandalan mo ako maghapon, okay lang sa akin. Kung makakaalis yun ng nararamdaman mong ginaw. Talaga? Hindi kumibo ang binata. Sa halip, ay bahagya pang humigpit ang yakap nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Jane. Bakit ba parang sinasakal ang kanyang puso sa labis na saya? Maraming sandali ang lumipas. Nagpatuloy ang palabas sa sine. Habang ang ilang taong naroroon ay abala sa panunood. Sina Julius at Jane, abala sa pagnamnam sa masarap na pakiramdam na nag-uumapaw sa kanilang mga puso habang nananatiling magkayakap. My God, I can't believe this. Para akong teenager na ngayon lang nakikipag-date sa sinihan. At ninenervyos ako. But I don't care. Masaya ako sa nararamdaman ko. Parang ayoko nang matapos sa mga sandaling to. Bulong ng puso ni Julius. Saka lalo pang humigpit ang yakap niya sa dalaga. Pareho ba kami na nararamdaman? Pero natatakot akong lumampas pa sa kahilingan niya. Baka sinusubukan lang niya ako. Ang maging ungentleman, ang ayaw niyang maging impression sa kanya ni Jane. Pero paano ba itatago ang pusong lihim na nagmamahal? Lalo pa, at ang taong minamahal mo ay yakap-yakap mo na. Nadarama ang init ng katawan nito. Nalalanghap ang bango. Naririnig kahit ang mahina nitong paghinga. At nadarama pati na ang pagtibok ng puso. Jane? Maya-maya ay hindi nakatiis na tawag ng binata. Ano yun? Tugon ng dalaga na bahagya lang kumilos. Magagalit ka ba kung lalampas ako sa pangako ko sa'yo na magiging maginoo ako? Ha? Natitigilang dang-dang lumingon sa kanya ang dalaga. Nagkaharap ang mga mukha nila. Aninag nila ang mata ng isa't isa dahil sa liwanag na nagmumula sa malaking screen. Julius? Gusto kitang halikan, Jane. Julius. Please, huwag mo sanang isipin na binabastos kita. Yun ang kahuli-hulihang bagay na nanaisin kong gawin sa'yo. Pero ang gagawin ko ay sinasabi ng puso ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Julius. At iyon ang dahilan kaya ko to gagawin. Pagkatapos,
Tuluyan ng pinaglapat ng binata ang mga labi nila. Julius. Napapikit na lang si Jane nang maramdaman niya ang mainit na labi nito na lumapat sa kanyang mga labi. Pinakiramdaman niya ang sarili. Oo nga, at inaasahan niya na sa ganito hahantong ang pakikipaglaro ng apoy kay Julius. At inihanda na sana niya ang sarili na gawin ang lahat para matagumpay na mahulog sa kanyang patibong ang binata. Pero sa mga sandaling ito, hindi niya maramdaman na napipilitan lang siyang tanggapin ang halik na yon. Dahil maya-maya pa, naramdaman niya na kusa ng tumutugon ang mga labi niya sa galaw ng mga labi ng binata. At lalo pang humigpit ang yakap nila sa isa't isa. Matagal, mapusok, masuyo, matamis ang halik na kanilang pinagsaluhan. Maya-maya ay kusang naglayo ang mga labi nila. Saka nagtitigan. Hanggang matapos ang palabas at nagkayayaan ay magkayakap pa rin sila. Maging sa loob ng kotse ay magkahawak ang mga kamay nila habang nagdadrive ang binata. Tila ang mga puso na lang nila ang mas nagkakaunawaan kung ano ang relasyon nila. Wala nang salitang namagitan pa. At nang dumiretso sila sa malaking bahay ni Mr. Alcantara, isang maalab na halik sa mga labi ang naging pabaon nila sa isa't isa bago pumasok sa kani-kanilang silid. At kapwa hindi agad nakatulog ang dalawa kahit pa parehong pagod. No, ginawa ko lang yun para makuha ang kanyang tiwala. Naging mapagpaubaya lang ako sa kanyang kapusukan para lalong mahulog ang loob niya sa akin. Walang kahulugan ang lahat ng yun. Siguro nga, na-attract lang ako sa kanya. Kaya walang pangingimi ang pagtugon ko sa mga yakap at hilik niya. Walang babae ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero hanggang dun lang yun. Pagkatapos ng lahat ng to, makakaya kong tanggapin na mawala siya sa buhay ko. Makakaya ko ang sakit na kung sakasakali ay maramdaman ko. Ang mahalaga lang, magtagumpay ako sa misyon ko. Pagkatapos, napapikit na ang dalaga. Nakatulog siyang may naiwang ngiti sa gilid ng mga labi, habang yakap ang unan na para bang mga bisig ni Julius ang pakiramdam niyang nakayakap sa kanya. Habang sa silid ni Julius, nakangiti rin ang binata, habang pilit na nagpapaantok. Jane, ngayong nahalikan ko na ang mga labi mo, sigurado na ako, mahal na kita. At ngayon ko lang naramdaman to. Pero maya-maya ay natigilan ang binata. Pero nang sabihin kong mahal ko siya, hindi ko narinig na sinabi niyang mahal din niya ako. Litong napabangon sa higaan si Julius. Napaisip, paano kung natangay lang siya dahil malamig sa sinehan at ako lang ang naroon para magbigay ng init sa kanya? Paano kung kusa niyang sinaway ang sarili sa kung ano-anong isipin na yon? No, mahal niya din ako. Wala man siyang sinabi na hindi niya ako mahal. Hindi naman siya tumanggi nang halikan ko siya. Hanggang sa pag-uwi namin magkayakap kami. Magkahawak kamay. Iisa lang ang kahulugan nun. Kami na. She's my girl. At lalo kong ipapadama sa kanya na totoo ang damdamin ko sa kanya. Nagring ang kanyang cellphone. Si Belle ang tumatawag. Shit! Si Belle nga pala. Ilang sandali pa bago siya nagpasya na sagutin ang tawag. Hello? Nasaan ka na? Mataas ang tinig ng babae mula sa kabilang linya. Naninita. Narito sa bahay ni Mr. Alcantara. Bakit? Bakit? Nagtatanong ka pa? Hindi ba't kapag linggo ay dito ka sa kondo ko nagpupunta dahil day off mo? Oo, pero hindi naman ako nag-day off. Naghintay ako sa'yo maghapon. Akala ko darating ka. Pero hanggang mapanis ang niluto kong ulam, hindi ka dumating. Pinagmukha mo akong tanga. Hindi nag-day off, ha? At sinong niloloko mo? Belle, ano ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Natural, naghintay ako. Umawang ang bibig ni Julius.
Balak sanang magpaliwanag. Pero bakit pa? Belle, baka naman nakakalimutan mo na wala tayong commitment sa isa't isa. Julius! Nagulat ang himig ng babae. Oo, lately pinagbibigyan ko ang kahilingan mo na dyan ako sa kondo mo kapag wala akong trabaho. But it doesn't mean na gagawin ko ang obligasyon kong iyon kahit na may lakad ako. Julius! Belle, we're just partners in bed. Okay, magsyota tayo. Pero sa simula pa lang, alam mo kung anong stand ko sa seryosong relasyon, hindi ba? Ayokong may babaeng nagtatali sa leeg ko. And akala ko okay yun sa'yo. Pero akala mo ano? Na dahil pinagbibigyan ko ang mga hiling mo dyan na magpunta ako kapag day off ko, ay payag na akong talian mo ko? Kasi, I'm sorry. I think kailangan na nating tapusin to. No. Okay. I'm sorry kung naging demanding ako at selosa ako. But I'll promise, magbabago na ako. I'm sorry, Belle. Sinubukan ko naman eh. Kaya nga kahit lately ay nararamdaman ko na masyado ka nang naging selosa at demanding. Hindi ko na lang pinapansin. Ayoko kasing makipagtalo. Kaya lang, you're getting too far. Julius. I'm sorry. It's all over. Julius. Ayoko nang saktan ka palalo. Find another man. Yung magiging seryoso sa'yo. At hindi ako yun. Hindi ko pala gustong mapasubo sa babaeng hindi ko kayang mahalin. At maging kasama habang buhay. No. I'm really sorry. Bye. No, wait, Julius. Ngunit ini-off na niya ang kanyang cellphone. Saka ipinikit ang mga mata para matulog na. Muli niyang inisip ang magandang mukha ni Jane. Jane, huli na si Belle. Ikaw na lang ang maiiwan dito sa puso ko. Sa buhay ko. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. At tatalikuran ko ang mga bagay na mayroon ako. Para lang maging akin ka na ng lubusan. Hindi man naging malinaw ang usapan nila, para kay Julius, sapat na ang mga naganap para maniwala siya na kanya na ang pag-ibig ni Jane. Hi, good morning. Isang mabilis na halik sa pisngi ng dalaga ang agad niyang iginawa dito nang maabutan niyang nag-aagahan sa dining room. Ano ka ba? Napatingin sa paligid si Jane sa pangambang baka may makakita sa kanila. O bakit? Natatawang humapit ang braso niya sa baywang nito. Anong bakit? Baka may makakita sa atin. So? So ka dyan. Natabig nito ang mga baso niya at humakbang palayo bit-bit ang baso ng gatas na tinimpla. Baka naman nakakalimutan mong nasa ibang bahay tayo. Of course not. Kaya lang, ano naman ang masama doon kung malaman ng mga tao rito na tayo na? Julius, huwag kang magulo. Humakbang si Jane patungo sa pinto. Ayoko maging komplikado ang trabaho ko rito ha. Han, sandali. Pero naging maagap ang binata at nahagip sa baywang si Jane. Julius, ang kulit mo! Nabitawan ng dalaga ang baso ng gatas. Shit! Napaiktad siya palayo rito para huwag matalsikan ng natapong gatas. Kasalanan mo to! Habang ang alagang teacup ni Mr. Alcantara ay nakalapit na sa gatas at dinilaan ang nagkalat sa sahig. Ay, ano ba yan? Nagulat pa ang katulong na napapasok sa komedor dahil sa ingay ng nabasag. Ah, pasensya na ho. Kasalanan ko. Ako po ang may kasalanan. Nabangga ko po si Jane nung pumasok ako sa pinto. O sige, wala na lang may kasalanan. Dinampot ng katulong ang tuta na sarap sa pagdila sa gatas. Sige na. Ipapalinis ko na lang yan sa ibang maid. Hinahanap ka na pala ni sir. Kuhanan mo na raw siya ng BP. Oho. Itinatanong din ho ni sir kung gising na kayo. Baling naman ito kay Julius. Sabihan ko raw ho kayo na maaga kayong aalis. Sige po. Nang tumalikod ang katulong, inirapan ni Jane ang binata. At saka humakbang na palabas. Napangiti lang si Julius. Mamaya na lang niya aamuhin si Jane. Ano ka ba? Sorry na. Pasimpleng bulong ni Julius sa dalaga
na magkaroon ito ng pagkakataong makalapit sa kanya. Sorry ka dyan. Hindi mo ba naisip na kung nauna-una lang ang pasok ni Aling Marta ay nahuli tayo? Jane, kahit naman mahuli tayo, kaya ko namang ipaliwanag yung kay Sir. At tama na. Kung ayaw mo magkagalit tayo, wag mo nang uulitin yun. Kahit na ano pang sabihin mo, kahit na anong paliwanag ang gawin mo, nakakahiya pa rin sakaling may makaalam na may nagaganap sa atin. Nasa iisang bahay lang tayo. Masagawa tingnan yun. Ako ang babae. Ano na lang ang iisipin nila sa akin, ha? Napabuntong hininga na lang si Jane. Okay, I'm sorry. Hindi na mauulit. Namiss lang kasi kita, kaya ako nagawa yun. Sige, pipigilan ko na ang sarili ko. Hihintayin ko na lang ang pagkakataong magkasama tayo sa labas. Salamat. Saka isang mabilis na halik sa kanyang pisngi ang ginawa nito, bago humakbang patungo sa kwartong pinasukan ni Mr. Alcantara. Napailing na lang si Jane. Pagkatapos, napangiti habang nakasunod ang tingin sa binata. Ngiting agad naman napalis. Shit, papalpak ako dahil sa lalaking to. Dapat ay nakainom na ang matandang yun ng gatas at nimpla ko. Pero hindi bali na. Kukuha uli ako ng tiyempo. At sa susunod, sisiguraduhin kong maiinom na yun ng matandang yun. Pero ang tuta, nakainom siya ng gatas. Baka kung anong mangyari sa kanya. Sa bagay, kaunti lang naman ang nadilaan niya. Isa pa, hindi ganoon katapang ang laso na nakalagay sa gatas. Sapat na amount lang para unti-unting mabutas ang bituka ng matandang yun. At kapag marami nang nakapasok sa kanyang katawan, saka lang siya bibigay. Pero hindi ko pwedeng ulitin sa ngayon ang ginawa kong yun. Delikado. Baka makahalata si Julius. Pero habang naghihintay si Jane ng susunod pang pagkakataon para masimulan na ang kanyang plano, tila hindi naman niya maiwasan ang paglalambing ni Julius. Han, parang ayoko nang bumalik sa bahay ni Sir. Malambing na bulong ng binata habang magkayakap sila sa loob ng sinehan. Bakit naman? Kasi nga pag naroon tayo, wala akong karapatang dumikit sa'yo. Bawal. Kasi nga, mapapahiya na naman ako. Kaya nga, minsan ay iniisip kong wag nang bumalik doon at ipaubaya na lang sa mga tauhan ko ang pagbabantay kay Sir. Di lalong hindi mo na ako nakita. Bakit naman? Dahil wala akong balak na mag-resign sa trabaho ko, no? Kusang napigilan si Julius, tapos kumalas sa pagkakayakap sa kanya. At hanggang makalabas na sila ng sinihan, ay hindi na kumibo ang binata. O bakit? Natatawang tanong ng dalaga nang makasakay na sila sa kotse nito. Wala. Saka na nahimik na ang binata. Naiiling na yumakap siya rito. Alam ko kung bakit. Iniisip mo bang hindi kita priority? Siyempre, ako nakahandang magsakripisyo kahit nasa trabaho ko. Mapatunayan lang na mahal kita. Ikaw pala hindi. Julius, ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito. Kailangan ko ng sweldo. Kailangan ko ng trabahong yun. Alam mo naman yun, di ba? I can provide all the things that you needed. Anong ibig mong sabihin? Come with me, Jane. Kapag tapos na ang kontrata mo kay Sir, sumama ka na sa akin. Julius? No, don't get me wrong. Hindi ako nagyayaya ng live-in. Kasal ang inaalok ko. Ha? Lalo siyang nagulat sa sinabi nito. I love you so much, Jane. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto ko nang magkaanak tayo. Makabuo ng pamilya. Julius, alam mo ba yung sinasabi mo? Halos 2 buwan pa lang tayong magkakilala. So what? Alam ko kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Dahil hindi ko pa ito nararamdaman sa kahit na sinong babaeng dumating pa o umalis sa buhay ko. Marry me, Jane. And I'll promise to you, I'll make you the happiest woman. Julius, hindi mo pa ako lubusang kilala. Kilala ka na ng puso ko. Alam ko, ikaw ang tamang babae para sa akin. Julius, tila malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso ang bawat salitang binibitawan nito. Kung noon ay sinasabi niya sa sarili na hinding-hindi siya magpapadala sa mga ganitong salita na kanyang maririnig, iba ngayon. She's playing with fire with him.
At hindi lang siya napapaso o nasusunog. Damang-dama niya ang pagkatupok and there's no way out. Will you marry me? Julius, hindi ko pa yan masasagot. At kailangan niyang umiwas hanggat makakaiwas. Bakit? Dahil hindi ka talaga sigurado sa nararamdaman mo para sa akin? Hindi mo ako mahal na kagaya ng pagmamahal ko sa'yo? No. No, Julius. Mahal kita. At sigurado si Jane. Galing sa puso ang sagot niyang yun. Then bakit? Hindi naman ko mahal mo ang isang tao. Dapat ay magpakasal ka na sa kanya, hindi ba? Maraming bagay na dapat i-consider bago tayo magdesisyon. Marahang inalis ni Julius ang pagkakayakap ng mga braso niya sa leeg nito. Julius, ano ka ba? Nakadama siya ng pagpapanik. Bigla siyang natakot na baka tuluyang manlamig sa kanya ang binata o tapusin na nito ang relasyon nila. Pero hindi siya natatakot na baka kapag naputol ang relasyon nila ay makakaapekto iyon sa kanyang mga plano. Kundi natatakot siya na maputol ang kaligayahang nararamdaman niya sa klase ng pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya. Ini-start na ng binata ang makina. Julius, napakapit siya sa braso nito. Maghihintay ako sa sagot mo, Jane. Sana lang, wag matagal. Nilisan na nila ang lugar na yon. Kinabukasan, ano po yung pinatapon niyo kay Mang Dindo? Tanong ni Julius kay Aling Marta na marinig ang inutos sa hardinero. Nako, yun yung tikap ni Sir. Sayang nga eh. Ang mahal pa naman ng asong yun. Bakit ho namatay? Ewan ko ba? Bigla na lang ng hina. Nawala ng ganang kumain. Tapos, namatay na. Natigilan si Jane na papasok sana sa laundry room. Ang asong nakainom ng gatas. Namatay. Diyos ko, baka maalala ni Julius. Hindi na siya tumuloy sa pagpasok sa laundry room. At sa halip, ay nagbalik na lang sa kanyang silid. Anong gagawin ko? Kailangan ko na kumilos. Hindi lang ako nauubusan ng panahon. Nahuhulog na din ang loob ko kay Julius. Ayokong dumating ang sandaling hindi ko na naisin pang malayo sa kanya. At isang pa siya ang nabuo sa isipan ng dalaga. Bakit ayaw mo mamasyal sa mall? Takang tanong ni Julius nang sabihin ni Jane na sa ibang lugar na lang sila magpunta ng araw na yon. How about in your place? Hindi ba't may condo unit ka? Doon ka nakatira? Saka nangingislap ang mga matang tumitig siya sa mga mata ng binata. Ha? Oo. Pero anong gagawin mo sa... Bakit? Ayaw mo ba ako makatungtong doon? Wala lang. Malambing na kumapit siya sa braso nito. Pero... Hindi naman sa ganun, kaya lang... Well, baka takot ka sa lugar na yon at nagdadala ka ng babae doon. O kaya naman, baka may iba kang dinadala doon. Ano ka ba? Wala akong ibang dinadalang babae sa kondo ko. Dahil tama ka. Sacred place ko yun. Pero kung ikaw ang dadalhin ko, by all means, kaya lang... Talaga? Okay lang na pumunta ako doon? Oo naman. Kaya lang baka... Naging matiim ang titig nito sa mga mata niya. Jane, ang totoo, noon pa kita gustong isama doon. Kaya lang, nag-aalangan lang akong yayain ka. Baka kasi masamain mo. Pero kung ikaw mismo ang may gusto, why not? Isasama mo ako? Masuyong yumakap ang mga braso niya sa leeg nito. Sige. Saka naging matiim ang titig nito sa mukha niya. Pero wala kasi akong kasama doon. Tayong dalawa lang at... Oh, thank you. Pero inignora niya ang mensaheng nais nitong iparating. Yumakap pa siya lalo rito para iparamdam ang mensaheng nakahanda siya sa kung anumang kahihinatnan ng lahat ng ito. Jane, halika na. Sige. Pero kay bilis ng tibok ng puso ni Julius. Kahit na gaano niya kamahal ang dalaga, kahit pa mas gusto niya itong igalang at sambahin, sa mga ganitong pagkakataon na magkalapit ang mga katawan nila, umiiral ang natural na pagkalalaki niya. Lalo pa
at may nababasa siyang kakaiba sa kilos ng nobya. Parang nagpapahiwatig na ready siya in case may kung anong mangyari. Pasok ka. Salamat. Humakbang si Jean papasok at marahang iginala ang paningin sa kabuuan ng maluwag na sala. Ang ganda naman pala ng lugar mo. Talaga bang wala pang ibang babaeng nakakatuntong dito? Saka niyakap niya ang mga braso sa leeg ni Julius. Oo nga, I'll swear to God, ikaw pa lang. Wow, ang sweet naman. Don't worry, susulitin ko naman ang araw na magkasama tayo. Ipagluluto kita ha. Saan ang komedor mo? Saka akmang kakala siya sa pagkakayakap dito. Jane, nakapulupot na sa kanyang baywang ang braso ng binata. Oh, bakit? Pero sa halip na sumagot, dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Napalunok ang dalaga. Nabasa niya sa kislap ng mga mata nito ang kahulugan ng ikinikilos nito. Pero pinigilan niya ang matakot at umiwas. Yun talaga ang gusto niyang mangyari. Kaya siya kusang sumama sa binata sa lugar na yun. Julius, patawarin mo ako. Ayoko sana maging mapusok, Jane. Pero maisip ko lang na tayong dalawa ang narito. Magkayakap, malayang malaya, tila nagsisikip na sa kabang dibdib ko. Jane, mahal na mahal kita. Kung ano man ang kahinatnan ng lahat ng to, gusto kong malaman mo na nakahanda akong panagutan yun. At tuluyan na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Napapikit na lang si Jane. Pagkatapos ay yumakap na rin ito sa mga braso ng lalaki. Saka nagsimulang kumilos ang mga labi. Tinugon ang maalab na halik na ipinagkaloob ng binata. Naging malikot ang mga palad niya. Nagsimulang humaplos. Dumama. Nakialam sa mga botones na suot nitong blouse. At dahil walang pagtutol mula kay Jane, mas naging mapusok ang binata. Waring talagang ipinagkakaloob na nito sa kanya ang lahat-lahat. Naging mapusok na rin ang mga palad ng dalaga. Tuluyan na ngang nag-alab ang pagmamahalan nila. Jane! Gimbal siya sa kanyang pagharap ay ang dulo ng baril na hawak ng dalaga ang sumalubong sa kanya. Ito na ang katapusan mo, Agent Julius. Nakangising bahagya pang humigpit ang hawak ni Jane sa puluhan ng baril. Jane, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ano pa? E di katapusan mo na? Ano? Bakit? Anong kasalanan ko? Ngunit hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin. Pumutok na ang baril. Bumuga ang kamatayan. Nagdilim ang kanyang paningin. Tumatagos sa laman ang kirot at sakit ng bumaong bala. Pero hindi ang sakit na yun ang gumugutay sa kanyang puso, kundi ang katotohanang ang taong pinakamamahal ang magdudulot sa kanya sa kapahamakan. Jane! Jane! Malakas niyang sigaw. Kalakip ang buong pagdaramdam at sama ng loob. Jane! Sabay balikwas ng bangon. Inilingap ni Julius ang paningin. Naroon siya sa kanyang condo unit, sa kanyang silid, sa sariling kama, kung saan nakahiga at mahimbing na natutulog si Jane. Oo nga pala, siya at si Jane ang naganap sa kanila, sa kamang yun. Matamis na sandaling kanilang pinagsaluhan. Ang pagkakaloob nito ng sarili sa kanya, ng buong buo. Ipinilig niya ang ulo. Pilit na hinahamig ang sarili. Inaalala kung ano ang mga naganap. Jane, ako ang unang lalaki sa buhay mo. May sumungaw ng ngiti sa mga mata ni Julius. Lumamlam ang kislap ng mga mata at pinagkatitigan ang kagandahang naging kanya. Jane, it's just a dream. Sa sayang binigay mo sa akin, imposibleng ikaw maghahatid sa akin ng kamatayan. Imposible yun. Kabaliktaran ng katotohanan. Pagkatapos, masuyo niyang hinaplos ang makinis nitong pisngi. Ang buhok, saka dahan-dahang inilapit ang mga labi sa mga labing ilang ulit niyang nahalikan kagabi. Marahang kumilos si Jean. Umungol. Saka nagmulat ng mga mata. Julius,
Matamis ang ngiting sumungaw sa mga labi ng dalaga nang makita siya. Sorry, nagising ka. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko na haplusin ang pisngi mo. Pagkatapos, malamlam ang matang gumawi ang titig ni Julius sa mga labi ng dalaga. At hindi ko mapigilang halikan ka. Talaga? Malambing nitong sabi. Yeah, at ngayong gising ka na, mas lalo ko yatang hindi mapigilan ang sarili ko. Julius, ano ka ba? Natatawang bahagyang nanulak ang mga palad nito sa kanyang dibdib. Why? Pero hindi siya natinag. Sa halip ay kinintalan ng maliliit na halik ang pisngi ni Jane. Ang gilid ng mga labi, ang ilong, ang mga mata. Julius, natigil sa panunulak ang dalaga. Lalo na nang magsimula na kumilos ang binata. Hanggang tuluyan ng sakupin ng mga labi niya ang mga labi ng dalaga. At nang tugunin ni Jane ang maalab na halik nito, tuluyan na silang nanahimik. Mga labi at katawan na lang ang nag-uusap. Ang kaligayahang nag-uumapaw sa puso ay damang-dama ng isa't isa. Kaya tuluyan ang nakalimutan ni Julius ang kanyang panaginip. Kailangan ko ng kumilos. Sa loob-loob ni Jane habang martiim na nakatitig kay Mr. Alcantara. Pagkatapos tinitigan niya ang gatas na tinimpla para sa matanda. Nilagyan na niya ng isang patak na lason ang gatas na yon. At kapag nainom na yun ng matanda, hindi agad e-epekto. Unti-unti lang niyong binubutas ang bituka ng matanda hanggang magkaroon ng sugat. At kapag marami nang pumasok na lason sa kanyang katawan, sakalang tuluyang bibigay ang katawan nito. Isang uri ng kamatayan na walang manghihinala na dahil sa lason. Ah sir, eto na po pala yung gatas nyo. Malambing na wika ni Jane nang makalapit na dito. Inumin na nyo, para naman makainom na kayo ng gamot. Ah sige iha. Nakamasid lang si Jane habang unti-unting nauubos ang laman ng baso. Sige pa, ubusin mo. Yan na ang simula. Kamatayan na ang kahantungan mong hayop ka. Bahagyang tumalim at naningkit ang titig niya sa lalaki. Good morning. Ha? Napapitlag ang dalaga sabay sulyap sa pinagmulan ng tinig. Julius! Sigaw ng kanyang utak. Bigla niyang naisip na nakita kaya nito ang pananalim ng titig niya sa matanda. Good morning, iho. Masiglang wika ni Mr. Alcantara. Pagkatapos ay inilapag na ang basong nangangalahati pa ang laman. Good morning, Jane. Sa kanya naman ito bumaling. Good morning. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang kanyang kaba. Saan ho ang lakad natin ngayon, sir? Sa kongreso muna tayo. Tapos sa simbahan sa St. John. Mag-aanak kasi ako ng kasal. Ah, okay. Paghahandayin ko na ho ang mga tauhan ko. Oh, kumain ka na muna. Kumain na po ako, sige po. Pagkatapos, sumulyap ito kay Jane at bahagyang tumango. Nang humakbang na palabas ng sala ang binata, muling nahulog sa malalim na pag-iisip si Jane. Kung nakita niya ang matalim kong titig sa matanda, ano kayang iniisip niya ngayon? Baka makabuo siya ng hinala. Tama si Jane. Lumikha ng pagtataka para kay Julius ang nahuling matalim na titig ng dalaga sa matanda. Bakit ganoon ang titig niya kay Mr. Alcantara? Parang galit. Parang puot na puot. At nakita kong namutla siya nang mahuli kong ganoon ang titig niya rito. Para siyang nataranta. Parang napailing si Julius. No, ano ba yung iniisip ko? Siguro'y mainit lang ang ulo niya kaya nakakunot ang noo. Siguro'y may iniisip lang. At marami pang katiwiran sa isip niya ang nabuo. Hindi niya dapat pag-isipan ng kung ano-ano ang katipan. At mukhang tamang may dinaramdam nga ang dalaga. Masakit ata ang ulo ko. Wika nito sa kanya habang pasakay na sa Fortuner. Ha? Bakit? May sipon ako. Uminom ka na ba ng gamot? Nakainom ako, don't worry. Mawawala rin to. Hindi ako magkakasakit. Bawal yun. May date tayo sa linggo, diba? Saka matamis ng ngiti ang iniukol sa kanya. Napangiti na lang si Julius nang mabasa ang pilyang kislap sa mga mata ng nobya. And how he wished
na sana ay linggo na. Nasasabik na talaga siyang makasama ang nobya. Pero habang hinihintay ni Julius ang araw ng linggo, marami pang pangyayari ang nakatakdang maganap. Habang pinapanood niya ang kabuuan ng silid ni Mr. Alcantara sa kanyang laptop sa pamamagitan ng CCTV na nakalagay doon, bahagya pa siyang napapitlag nang bumukas ang pinto doon at pumasok si Jean, bit-bit ang tray ng pagkain at mga gamot na iinumin ng pasyente. Bagay na bagay sa dalaga ang uniformeng puti ng isang nurse. Parang kay bango-bango. Maganda na, maganda pa ang hubog at lapat ng damit sa katawan na ang bawat kurba ay nasa tamang lugar. At ang kagandahang yun ay ilang ulit na niyang naangkin. Napangiti si Julius nang maalala niyang nakita niya na ang kabuuan nito. Ngiting napalis nang makita niyang humakbang palapit sa kama si Jean. Hawak ang isang gunting na matulis. Tumayo ang dalaga sa gilid ng kama at matalim ang titig na ipinagkaloob sa mahimbing na matanda. Shit! Napatayo si Julius na makita sa monitor ng kanyang laptop. Jean, anong ibig sabihin nito? Pero lalo siyang nagulat nang itinaas ni Jean ang gunting. Anyong isasaksak ito sa matanda. No! Pero sinikap niyang hamigin ang windang na sarili. Kailangan niyang kumilos. Lumabas siya sa kanyang silid at agad na pumunta sa silid ng matanda. Jean! Ha? Gulat na napalingon si Jean nang biglang bumukas ang pinto. Julius, ikaw pala. Nakangiting wika ng dalaga habang inaayos ang mga pagkain sa tray na katabi ng mga gamot na ipapainom sa matanda. Tumuon ang kanyang titig sa magandang mukha na yon na bumabaliw sa kanya. Pagkatapos ay sa mahimbing na matanda. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niyang humakbang palapit. Anong ginagawa ko rito? Siyempre, gigisingin ko si Sir dahil tanghali na. Inihanda ko na rin ang mga gamot na iinumin niya at saka tong gatas. Bakit ba? Pagkatapos, ito naman ang napakunot at matiim na tumitig sa kanya. Wala. Pasimple niyang sinulya pa ng matanda. Payapang-payapa naman ito sa pagtulog. Walang bahid ng dugo sa katawan. Sige, gisingin mo na si Sir. May ka-meeting yata yan mamayang 8:00. Nag-iwas siya ng tingin sa dalaga. Nakangiti namang humakbang palapit sa kanya si Jane. But before anything else, gusto kong batiin mo muna ako ng good morning. Saka malambing na yumakap sa mga braso niya. Jane? Gulat na napayakap na rin sa baywang nito ang mga braso niya. Saka napasulyap sa mahimbing na natutulog. Alam mo, may ugali si Sir na hindi gigising hanggat hindi ginigising. So, himbing pa yan. Just kiss me and say good morning ha. Napabuntong hininga ang binata. Matatanggihan niya ba ito? Okay, good morning Han. At isang mabilis at maalab na halik sa mga labi nito ang kaniyang ginawa. Gumanti ng halik si Jean at sapat na yon para makalimutan niya ang kakaibang pakiramdam na nadama noong nakita niya sa CCTV. Ang reaksyon ng mukha ng dalaga habang matiim na nakatitig sa pagtulog ng matanda. Baliw lang na umiibig si Julius, pero hindi siya bulag. Nagiging madalas ang pagkahuli ko na nakatitig ng matalim si Jean kay Sir. Ano bang ibig sabihin nito? May dapat ba akong ika-alerto? At isang pasya ang ginawa ni Julius para matapos na ang pagdududa sa kanyang isip. Kailangan kong malaman ang tunay mong pagkatao, Jean. Pero ayokong may matuklas ang lihim tungkol sana sa'yo. Sana ay mali ang hinala ko. Pero habang inaalam ni Julius ang tunay na pagkatao ni Jane, patuloy naman sila sa nasimulang relasyon. Talaga bang ayaw magpakasal sa akin? Malambing na tanong ni Julius habang magkayakap sila sa malambot na kama. Magkasalo sa kumot ang mga hubad na katawan. Ano ka ba? Masyado pa tayong bata. Gusto ko pang tulungan ng kapatid ko, okay? Jane, sinabi ko sa'yo. Nakahanda naman ako. Ano ka ba? Natatawang pinigil ang iba pang sasabihin nito. Hindi ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi ako ganong klase ng babae? Kaya kong magtrabaho para kumita ng pera. Kung anumang relasyon ang namamagitan sa atin ngayon, hindi ibig sabihin ay aabusuhin ko yun. Pero, please, ayokong pagtalunan natin yan. Paano kung magbuntis ka? Wala akong ginagamit na proteksyon. Saka mo na lang ako panagutan ha.
May tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo tatakasan ang responsibilidad mo sa akin. Talaga? Oo. Kung ganun, alam ko na ang gagawin ko para mapilitan ka na magpakasal sa akin. At ano yun? Bubuntisin kita. At tuluyan na namang inangkin ang isa't isa. Buong pagmamahal, buong pagsamba. Saka sasampal ang mapait na katotohanan sa kanyang muka. Masarap ba talaga tong niluluto mo? Nilalanghap-langhap ni Julius ang masarap na aroma ng nilulutong pagkain ni Jane para sa kanya. Oo naman no, tikman mo na lang at siguradong kapag natikman mo, hindi mo na ako papakawalan. Malambing na kumalong pa sa kanya ang dalaga. Talaga lang ha? Sige nga, matikman. Tunog ng kanyang cellphone ang pumukaw sa iba pa niyang sasabihin. Han, sandali lang ha. Agad siyang nagpaalam sa dalaga nang makitang si Ella ang nasa kabilang linya. Okay, magtitimpla lang ako ng juice. Sure. Yun lang at lumabas na si Julius sa dining room para pumunta sa kanyang silid at kausapin ang pinsan. Oh, napatawag ka. Nakuha ko na ang resulta na pinaimbestigahan mo. Tungkol saan? Kumunot ang noo niya. Tungkol kay Jane. Natigilan ang binata. Oo nga pala. Nakalimutan na niya yon. Yeah, so what about her? May kaba nang nagigising sa kanyang dibdib dahil sa nahihimigang kaseryosohan sa tinig ng nasa kabilang linya. Huwag kang mabibigla. Napakadelikadong babae niyan. Tila may sumakal sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Ipinadala ko sa email mo ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang pagkatao at kailangan mong kumilos asap. Kailangan mong ilayo si Mr. Alcantara sa kanya. Ella, for God's sake, sabihin mo na kung ano yun. Bigyan mo ko ng hint. Hindi nakatiis na tanong niya. Okay, isa siya sa nagtatangka sa buhay ni Sir. Gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang personal na plano laban dito. Tila gustong mabingi ni Julius sa narinig. Pero sigurado siya na hindi siya nagkakamali sa dinig sa pinsan. Ang tahimik mo. Kanina ka pa ah. Sabi ni Jean sa kanya habang nagdadrive na sila pabalik ng mansyon. Hindi mo na nga masyadong nakain yung niluto ko. Hindi pa masarap? Sumulyap si Julius sa kanya. Matiim na tumitig sa mga mata. May nais basahin sa kislap na mga yon. Pero bulag nga yata ang pag-ibig. Ang tanging nababasa niya sa kislap ng mga mata ni Jane ay kasimplihan at kabaitan. Han, okay ka lang? Ah, wala to. Masarap naman. Medyo affected lang ako sa natanggap kong tawag kanina. Ano ba yun? May problema lang kasi yung pinsan ko. Anong bang problema niya? Wala, broken-hearted lang. Talaga? Naks naman. Bakit naman hindi? Tao rin kami, no? Lalo na ako. I'm madly in love with you. Minsan pa niyang sinulyapan ang dalaga at tinitigan. Talaga? Talaga. At mahal na mahal kita, Jean. Kaya hindi ko kayang mawala ka. Naks, ang sweet naman ng Han ko. Saka sumandal pa ito sa kanyang balikat. I love you too, Han. Ngayon lang ako nagmahal. Sana hindi mo ako saktan. Hindi kita sasaktan. Pero baka ako naman ang masaktan sa relasyong to. Sa loob-loob niya. Anak siya ng mag-asawang magsasaka sa Palawan. Maagang naulila sa edad na 10 nang mapatay ang mga magulang niya ng mga tauhan ng isang politikong nangangamkam ng kanilang maliit na sakahin. Inampo ng rebeldeng amain at dinala sa kabundukan. Pero nang magkaroon ng engkwentro ang mga rebelde at sundalo, napatay ang amain nito, kaya dinala sa bahay ampunan ng bata. Pinag-aral siya ng mga madre at nang lumabas ng ampunan ay nagtrabaho. Kahit ano'y pinasok, makatapos lang ng kursong nursing. Pero habang nag-aaral pala siya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga rebelde. At ngayong nakatapos na siya ng nursing, may pagkakataon na siyang isakatuparan ang kanyang personal na misyon kay Mr. Alcantara, na dating mayor ng bayan nila. Ang politikong nagpapatay sa kanyang mga magulang. Jane, totoo ba to? Nadaya mo ko. Akala ko, isa kang inosenteng babae. Mahinhin, walang alam sa mundo. Pero ano to? Naiiling na hinarap ni Jane ang laptop. Pinanood ang mga kaganapan sa loob at labas ng bahay na yon.
Kailangan ko makahanap ng matibay na ebidensya na may kasama nga siyang tangka sa buhay ni Sir. Ano man ang kasalanan sa kanya ng matanda, wala siyang karapatan na ilagay sa kanyang kamay ang batas. Sige na ho, inumin na niyo ang gatas. Nakangiting wika ni Jean. Sige na nga. Buhat sa di kalayuan ay nakamasid lang si Julius. O bakit? Natatawang humapit ang braso niya sa baywang nito. Anong bakit? Baka may makakita sa atin. So? Suka dyan. Natabig nito ang mga baso niya at humakbang palayo, bit-bit ang baso ng gatas na tinimpla. Baka naman nakakalimutan mo nasa ibang bahay tayo. Of course not. Kaya lang, ano naman ang masama kung malaman ng mga tao rito na tayo na? Julius, huwag kang ngang magulo. Humakbang si Jean patungo sa pinto. Ayoko maging komplikado ang trabaho ko. Han, sandali. Pero naging maagap ang binata at nahagip sa baywang si Jean. Julius, ang kulit mo. Nabitawan ng dalaga ang baso ng gatas. Shit! Napaiktad siya palayo rito para huwag matalsikan na natapong gatas. Kasalanan mo to! Habang ang alagang aso ay nakalapit na sa gatas at dinilaan ang nagkalat sa sahig. Ay, ano ba yan? Nagulat pa ang katulong na napapasok sa komedor dahil sa ingay ng nabasag. Pasensya na ho. Kasalanan ko ho. Kasalanan ko po. Nabangga ko si Jean pagpasok ko ng pinto. O sige na. Wala na lang may kasalanan. Dinampot ng katulong ang teacup na sarap sa pagdila sa gatas. Sige na, ipalilinis ko na lang sa ibang maid. Hinahanap na nga pala ikaw ni Sir. Kuhaan mo raw siya ng BP. Oho. Tinatanong din ho ni Sir kung gising na kayo. Baling naman ito kay Julius. Sabihin ko raw sa inyo na maaga kayong aalis. Sige po. Napakurap si Julius. Ang asong yun. Ininom niya ang gatas na natapon. Ano yung pinatapon niyo po kay Mang Dindo? Tanong ni Julius kay Aling Marta nang marinig ang iniutos sa hardinero. Nako, yung teacup ni Sir. Sayang nga eh. Ang mahal pa naman ng asong yun. Bakit ho namatay? Ewan ko ba. Bigla na lang nang hina. Nawala ng ganang kumain tapos namatay. Napailing na lang si Julius. Tapos napahakbang palapit kay Mr. Alcantara. Sir, excuse me. Sabay kuha sa basong may gatas. Oh, bakit iho? May langaw ho yata sa gatas nyo. Saka dinala iyon sa lababo at itinapon. Oh, bakit mo tinapon? Wala naman yatang. Meron po. Sumulyap si Julius kay Jean. Gulat na gulat ito sa kanyang ginawa. Matiim na titig lang ang itinugon niya sa dalaga. Igagawa ko na lang po kayo ng... Si Aling Marta na lang. Aling Marta, kayo na ho magtimpla. Saka nakikipaghamunan ang titig na iniukol niya kay Jean. Nabanaag niya ang inaasahang kislap sa mga mata ng dalaga. Pagtataka, pagkalito, at sa huli, galit. May alam na siya, alam ko. Alam na niya ang misyon ko. Hindi lang siya kumikibo. Anong gagawin ko? Kailangan kong kumilos sa mas mabilis na paraan. Balisang palakad-lakad si Jean sa kanyang silid. Ngayong gabi, tutuluyan ko na matandang yun. Saka ako lalayo. Kung hindi siya mamamatay sa lason, sa patalim na lang siya mamamatay. At isang plano ang kaniyang binuo. At nang sumapit na ang hating gabi, isang anino ang patungo sa silid ng politiko. It's now or never. Kailangang tapusin ko na siya. Akmang papasok na si Jean sa silid ni Mr. Alcantara. Marahan niyang pinihit ang doorknob dahil bukas iyon. Saan ka pupunta? Ha? Malakas na pwersa ang naramdaman ng dalaga na humapit sa kanyang baywang. Kasunod niyon, ang mabahong bagay na tumakip sa kanyang ilong. Sa katuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Bakit mo ako dinala rito? Anong gagawin mo sa akin? Galit niyang sita. Jean, bakit? Paos ang tinig na wika ni Julius. Bakit? Kung alam mo na kung sino ako, dapat ay alam mo na kung anong dahilan ko kung bakit ko gagawin yon. Jean, sayang ang buhay mo kung magiging kriminal ka. Ano mang kasalanan niya sa'yo, hindi mo dapat ilagay sa kamay mo ang batas.
At sino ang maniningil sa kanya? Sa dami na naging atraso niya sa mga taong nagtiwala sa kanya noon, naniloko lang niya. Hindi na nakakapagtakang maraming nagtatangka sa kanyang buhay ngayon. Paano mo nagagawang protektahan ang matandang yun? Wala akong alam sa tiwaling ginawa niya noon. Isa pa, malaki na ang pinagbago niya ngayon. Isa na siyang mabuting politiko. Marami siyang natutulungan. At kahit na anong kabutihan ang kanyang gawin ngayon, hindi na kaya hugasan nun ang mga kasalanan niya noon. Lalo na ang mga dugong bumasa sa kanyang kamay. Magkaganon man, hindi ikaw ang nararapat na maningil sa kanyang mga kasalanan. At bakit hindi ako? Dahil mahal kita. Hindi ako papayag na tuluyang malublog ng paoy ng impyerno ang kaluluwa mo. Julius, narito ka sa Isla Verde. Hindi ka makakalis dito, maliban sa chopper na minsan sa isang buwan lang kung dumating. O minsan ay hindi pa. Depende sa panahon. Anyway, narito ang lahat ng kailangan ng mga tauhang stay-in dito. Narito ang lahat ng kailangan natin. We can stay here as long as we want. No! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Julius. Pwede kong gawin kahit na ano, Jean. At gagawin ko ang lahat para lang masagip ka sa kasalanan. No! Pakawalan mo ako rito. Naiiling na inalis ng binata ang tali sa mga kamay niyang nakatali sa kama. You're free. Nasa iyo ang lahat ng karapatang mag-ikot sa bahay na to. Sa lugar na to. Sa kabuuan ng isla. Pero wag mong tatangkaing tumakas. Kamatayan ang kahulugan nun. Dahil sa matatalim na alon na tumatama sa malalaking bato sa paligid ng isla. Kahit nagaano ka kagaling lumangoy, hindi ka makakatakas dito. No, Julius! Huwag mong gawin sa akin to. Kapag hindi ko napatay ang hayop na yun, hindi ako matatahimik. Hindi ako magiging masaya. Magiging masaya ka, Jean. Matatahimik ang kalooban mo. Ang pag-ibig ko, Jean. Ang magpapabago sa puot na nasa puso mo. Isang beses mo palang nalagyan ng laso ng gatas ng matanda. Hindi pa yun makakaapekto sa kanyang kalusugan. Anyway, nagawan ko na ng paraan na mapainom siya ng gamot para matanggal ang lason. Magbubulag-bulagan ako sa bagay na yun. Walang makakaalam. Pero hanggang doon na lang, Jane. Hindi na pwede ang iba. Julius! Julius, ayoko rito! Magugustuhan mo rito, Jane. Narito ako. I'll make you the happiest woman in the world. Kung pag-ibig ang pinadama ko sa'yo noon, masigit pang pag-ibig ang ipapadama ko sa'yo habang narito tayo. Saka ginagap nito ang kamay ng dalaga. Julius, unti-unti nang lumalapit ang mukha nito sa mukha niya. At nang tuluyang maglapat ang mga labi nila, napapikit na lang si Jean. Hindi niya matatanggi na hindi mababago ng ano paman ang nasumpungan niyang damdamin para kay Julius. Mahal na niya ito. Mahal na mahal. At kapag ganitong magkalapat ang mga labi nila, kaya pala niyang kalimutan ang lahat. Pati na ang puot kay Mr. Alcantara. Bakit narito ka? Malamig na rito sa dalampasigan Masuyong niyakap ni Julius ang jacket sa dalaga. Baka sipunin ang baby natin. Saka hinimas ang may kalakihan na rin niyang tiyan. Hindi, iniinom ko naman ang lahat ng vitamins ko Nakangiting humarap si Jean sa binata. Talaga? Oo naman. Tapos muli siyang tumanaw sa karagatan. Kailan mo ko iaalis sa lugar na to? Bakit? Naiinip ka na ba? Medyo, pero mas naiisip ko yung baby natin. Manganganak na ako. Hindi mo pa ako pinapakasalan. Kahit naman dito, maaari kitang pakasalan. Alam ko. Kaya lang, muli niyang nilingon ang binata. Hindi ka pa rin ba naniniwala na nakalimutan ko na ang galit ko kay Mr. Alcantara? At ang tanging gusto ko lang ay mamuhay sa piling mo, kasama ng anak natin. Naniniwala ako, pero para kasing ayaw ko nang umalis dito. Nakita mo naman, ako na ang nakatalagang overall in charge sa mga dumarating na bagong trainees. Anyway, babalik din tayo sa lungsod Huwag ka nang mainip. Napabuntong hininga na lang si Jane. Sige na nga, wala na akong sinabi. Good. Anyway, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Si Mr. Alcantara, patay na. Ha? Naambush siya ng mga tauhan ng kabilang politiko. Nahuli ang mga ito kaya umamin na ang amo nilang may pakana.
Hindi makakibo si Jean. Hindi niya malaman kung anong iisipin o sasabihin. I'll pray for his soul. Sa huli ay nagawa niyang sabihin, Jean, napatawad ko na talaga siya. Yun ay dahil maligaya na ako sa piling mo. Jean. Nang yumakap ang dalaga rito, alam ni Julius na totoo ang nasa loob ng dalaga nang sinabi yun. Kaya magkakaroon na siya ng kapayapaan ng loob sa piling ng magiging anak nila. At dito na po nagtatapos ang istorya ng Choose to Love You. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyo po kaming samahan sa mga susunod pa naming istorya. Love, My Views TV.